Okay guys, welcome back to my channel. So for today's video, since marami po nagtatanong sa akin ng mga kung paano daw ba pumasa sa interview dito sa Japan kasi po maraming bumabagsak sa interview. Video na ito, bibigyan ko po kayo ng konting tips kung ano ba yung mga possible questions and yung pwede nyo isagot during Japanese employer interview. Kung interesado ka sa aking video, just keep on watching. Okay guys, simulan na natin. Ang title nga po pala ng aking video is paano nga ba makapasa sa Japanese employer interview dito sa Japan. So, ang video na ito guys is isa lamang po ito sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. Disclaimer lang po, hindi po porket binigyan ko kayo ng tips, siguradong makakapasa na kayo sa interview sa Japan. Ito po ay guide lamang po na pwede nyong gamitin. So, okay, simulan na natin guys. Ako nga pala si Ren Malate and magti 3 years na po akong technical intern training dito sa Japan. And sa mga ibibigay kong tips sa inyo, ito po ay based lang po sa aking experience at mga nalalaman na ibibigay ko sa inyo since marami pong nagre-request at nagme-message sa akin na humihingi ng tips on how to pass Japanese employer interview. Okay guys, simulan na natin. Siyempre meron akong kodigo dito para sure na wala akong makalimutan. Okay guys, number 1, tips ko para makapasa kayo during employer interview. Number 1 guys, unang-una, magdamit po kayo ng maayos during employer interview. Yung formal lang, hindi naman yung bonggang-bongga. Formal lang ang kailangan nyong isuot during employer interview. Mas maganda guys yung long sleeve na white. Karamihan po kasi kung hindi long sleeve na white, t-shirt na collar. With collar siya, pero color white din. Yun po yung karamihan sinusuot during employer interview. So, kailangan nyo magsuot ng formal. Number 2, na kailangan nyong gawin, bago po kayo sumalang sa interview, kung alam nyong magkakaroon ng employer interview, learn at least few Japanese greetings. Like, konnichiwa, pag-introduce ng sarili nyo, para kung sakaling itanong sa inyo ng hapon kung marunong kayo ng konting Japanese greetings, mayroon kayong ipapakita sa Japanese para ma-impress sa inyo yung hapon. Okay. Number 3. Ito guys, importante ito. Be honest sa mga isasagot nyo sa Japanese. And huwag magsulat ng hindi naman mga totoo sa resume. Baka kasi pag tinanong kayo, hindi nyo alam ang sasagot nyo. Kung talagang honest ka naman, masasagot mo ng direkta yung tatanong sa'yo ng Japanese. Huwag ka magsasagot ng wala sa iyong resume. Kung ano lang yung nasa resume mo. And number 4, as much as possible guys, maikli lang po yung sagot sa mga tanong ng Japanese sa inyo. Huwag nyo nang pahabain ang sagot. Dapat direct to the point ang inyong mga sagot. Yun. Kasi ayaw ng Japanese na maraming paligoy-ligoy na sagot. Okay guys, number 5. Siyempre, importante yung habang in-interview ka, always smile. Huwag kang sisimangot sa harap ng Japanese. Keep on smiling lang guys. And importante yung eye-to-eye contact kapag in-interview ng Japanese. Eye-to-eye. Hindi yung wag kayo yung in-interview kayo kung saan-saan kayo lilingon. Kailangan yung makipag-eye-to-eye contact sa Japanese employer. Kasi very important po yun. Number 6,
Review your resume. Bago kayo sumalang sa Japanese employer interview, importanteng i-review nyo muna yung resume nyo kung ano yung mga nakalagay dun para during interview hindi kayo ma-black out. O kabahan man kayo, at least yung sagot nyo tama pa rin, nandun pa rin sa resume nyo. And importante guys, ano lang, relax. Relax lang and huwag kabahan. Huwag kayong magpapadala sa kaba. Kasi pag once na kinabahan kayo, may possibility na ma-black out yung utak nyo during interview. Okay. Okay guys, sa number 7, sa dulo po ng interview, tatanungin po kayo ng Japanese kung meron kayong katanungan sa kanila. Make sure na meron kayong nakahandang tanong sa Japanese kasi dagdag points po iyon. And mas maganda na yung curious ka. Kasi ako nung ako, ang tinanong ng Japanese, kung ako ba ay merong katanungan, tinanong ko lang sa kanila kung ano po ba yung tips na pwede niyong ibigay sa akin para matuto ako ng mabilis na magsalita ng Nihongo. So, ganun guys. Yun po yung tinanong ko kung paano ako matuto sa Nihongo ng mas mabilis at madaling panahon. So, ayun. And syempre, explain nila sa inyo. Tapos, parang matutuwa naman sila pagka nagkaroon ka ng katanungan. Siyempre, curious ka kung paano ba matuto ng Japanese language habang nandito ka sa Japan, yung mas madali. So, ganon. Importante yun guys. Kailangan, pag tinanong nila kayo kung meron kayong katanungan, kailangan meron kayong tanong sa kanila. At least alam nila na curious ka. At ano ka talagang matuto. So, ayun. And lastly, wag na wag po kayong magtatanong ng how de Carabao. Yung how, kasi maraming mahilig kasing magtanong ng how. Mahilig silang mag-how. Wag na wag kayong magtatanong ng ganon. Try to understand all the instructions and the guidelines. Para hindi ka na how ng how. How de Carabao. Minsan kasi, ibibigay na sa inyo ng Japanese yung buong details pagkatapos explain sa inyo. So, iwasan po magtanong ng how. Ayaw po nila ng ganun. Okay. And then, ito po yung mga commonly question ng Japanese na pwede tanong sa inyo during interview. Ibigyan ko po kayo ng tips kung ano po yung madalas na tinatanong ng mga Japanese sa inyo. Ito po ay mga possible question lang po. Pero siguro naman po kasi karamihan po ng mga Japan talagang tinatanong sa kanila yung unang-una guys. Itatanong sa inyo ng Japanese, why do you want to go to Japan? Yun po yung madalas kauna-unahan tatanong sa inyo. Pag tinanong kayo ng guys ng why do you want to go to Japan, syempre wag na wag nyo pong isasagot yung tungkol sa family nyo. Kasi dito sa Japan, ano po sila rito, sobrang independent. And nakikita naman po natin dito sa Japan, matanda na sila, nagtatrabaho pa. Hindi po sila yung umaasa sa pamilya nila. So, pag tinanong kayo ng why do you want to go to Japan, wag niyo pong isasagot ng gustong makatulong sa family mo. Ganun, wag niyo pong isasagot yun. Marami pong bumabagsak doon sa ganong sagot. Pag tinanong kayo ng ganun, sabihin niyo na lang, syempre, gusto mong makarating ng Japan kasi gusto mong ma-enhance yung iyong skills at gusto mong matuto ng mga modern technology dito sa Japan. Yun po yung isagot nyo. Huwag nyo isasagot yung gusto kong pumunta ng Japan kasi gusto kong makatulong sa aking pamilya. Huwag nyo pong isasagot yun.
guys, number 2. Tatanungin sa inyo ng employer, why do you want to work in Japan? So, ako noon, sinagot ko, why do you want to work in Japan? Naging practical ako. Sabi ko, kasi sa Japan, malaki yung sahod. Yung iba, sabi nila mali daw, pero yun ang sagot ko. Why do you want to work in Japan? Siyempre, practical. Malaki ang sahod sa Japan. At saka, modern ang technology dito sa Japan. Gusto kong matuto ng mga modern technologies and gusto kong ma-experience yung season ng Japan. Yan yung sinagot ko. Sa tanong nilang, why do you want to work in Japan? Gusto kong ma-experience ang season sa Japan kasi malaki ang sahod sa Japan. At gusto kong matuto ng mga modern technologies dito sa Japan. So, yun po yung pwede nyo isagot. Sa akin lang yun na. Sa akin, yun yung sinagot ko. Nasa inyo kung anong gusto nyo isagot. Pero ang akin lang, wag nyong isagot yung tungkol sa family nyo. Isang tabi nyo muna yung family. Alam naman natin na tayong mga Pilipino, number 1 sa atin ang pagtulong sa pamilya. Pero itabi muna natin yung during Japanese employer interview. Okay. So, number 3, na possible question ng mga Japanese. Siyempre, tatanungin kanila about sa iyong experience. So, sa mga experiences, kailangan nyo lang maging honest sa isasagot nyo. Huwag kayong magdagdag ng mga experience nyo na hindi naman. Be honest lang kung ano yung nasa resume nyo, yung isagot nyo. Number 4, na possible question ng mga Japanese. Ito, important ito. Why do we need to hire you? So, tinatanong po nila yon. Why do we need to hire you? So, ano lang, sabihin nyo lang, syempre, meron akong skills na pwede kong magamit sa company nyo. Yun lang itanong, isagot sa kanila. Ma-impress naman na sila nun. And iparamdam mo lang na, sabihin mo lang sa kanila na meron kang kakayanan na pwede mong gamitin dun sa company nila. So, ganun. Yun lang ang kailangan isagot. Tatanungin kanila, after mo mag-work dito sa Japan, what will you do in the Philippines? Eto guys pag tinanong kayo ng ganun, huwag nyo isasagot na mag-abroad ka ulit. Mali yon, mali. Ayaw nila ng ganun. Ang kailangan nyo lang isagot, ito lang yung kailangan nyo isagot. Ako noon, ang sinagot ko is, pag uwi ko ng Pilipinas, magtatayo ako ng sarili kong business kahit maliit lang. Magsisimula ako ng sarili kong business. Yan po yung possible answer na pwede nyo isagot. O kaya, pag nagtrabaho kayo, yung natutunan nyo dito sa Japan, i-apply nyo sa trabaho nyo sa Pilipinas. Yan yung pwede nyo isagot. Pag nyo sabihin na mag-abroad ka ulit. Mali. And ito, meron pang question. Tatanungin kayo ng Japanese na sa loob ng 3 years na kontrata mo dito sa Japan, magkano ba yung posibleng maipon mo sa loob ng 3 years? Dito guys, sa tanong na to, marami pong bumabagsak sa ganong katanungan yung sagot. Bakit? Kasi masyadong malaki yung naipon nila pag nila Pilipino. Yung iba po kasi sinagot nila sa ganung tanong, magkano ba yung pwede mong maipon sa loob ng 3 years? Ang sagot nila 1 million. Maraming mapagsak sa ganung 1 million. Isipin mo na lang, 1 million. Hindi ka na kakain dito sa Japan, hindi ka magpapadala sa Pilipinas, hindi ka gagastos para makaipon ka ng 1 million. Pwede namang maipon yung 1 million pero sobrang tikid. Hindi ka magpapadala, wala kang maan sa Pilipinas, gastos, ipon ka lang na ipon. Mali po yun. Ako noon, ang sinagot ko, magkano pwede kong maipon sa loob ng 3 years? Ang sagot ko lang is, 500,000 pesos. Yun, tumawa lang sila dun.
Yun lang ang pwede sa, huwag yung sasabihin na 1 million, masyadong malaki yun. Oo, pwede nyo maipon yun, pero masyadong malaki yun. Kung sasabihin mo ipon mo, wala kang papadaman sa, wag ganun. And then, pag tinanong nila, tatanungin ka rin nila na, sa trabaho mo, kung meron kang way na mas madaling gawin, sasabihin mo ba ito na mas mabilis yung ganong way? For example, sa trabaho mo, meron kang paraan na gusto mong gawin, yung tingin mo mas madali. Anong gagawin mo doon? Tatanungin ka po ng ganun. Ako, tinanong kasi ako ng ganun. Sasabihin ko, sa mas nakakataas sa akin, papaalam ko sa kanila na kung ano yung way na mas madali. Ganun. Kasi, parang aanin ka kasi nila, parang lilituin ka din nila sa mga question nila. Kaya kailangan pag tinanong ka nila, yung yung utak mo medyo alert na. Kasi, lilituin ka nila minsan, huwag kang masyadong kakabahan, relax lang. And pag tinanong ka, direkta, ganun lang. Marami po kasi bumabagsak during interview. So, ayun guys, share ko nga lang sa inyo ang mga tips kung paano makapasa during interview and ang mga possible question. And sabi ko nga, yung mga binigay ko sa inyo is tips po lamang ito. At hindi ko po ito sinasabi para makapasa kayo, yung sure na makapasa kayo. Tips po lang yan. Based sa aking experience. So, ayun guys. Sa mga aspiring Japan applicants dyan, good luck and ganbate. Do your best. So, yun lang guys. Share ko sa inyo ang aking mga tips during interview. Sana meron kayong natutunan sa aking video. And kung like nyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. And hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking channel. So, yun lang guys. Thank you for watching.